Magandang gabi po sa ating lahat. Para po sa ating pagsimula, inayayahan ko po ang lahat na tumayo po para po sa ating prayer meeting. At nandito po tayo upang sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sa ating po pagsisimula, tayo po lumawit. Awitin po natin As the Dare. As the deer panted for the waters of my soul, longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Amen. Para po sa ating opening prayer, tayo po'y manalangin. O Diyos na mapagpalang Ama, maraming salamat po sa malamig na panahon. Salamat po sa pagnubay niyo po sa amin mula umaga hanggang sa kasalukuyan. Kami po ay nagpapakumbaba. Kami po ay humingi ng inyong basbas. Pagpalain niyo po ang aming pong prayer meeting ngayong gabi. Pagbabayan mo rin po ang mga kapatiran na sumusubaybay sa online streaming PCBC prayer meeting. Bigyan niyo po kami ng karunungan at kaalaman, at higit sa lahat, pakinggan niyo po nawa ang aming pong mga prayer request ngayong gabi. Pagpalain niyo po ang bawat mananampalataya. Linisin niyo po ang aming mga puso at isipan. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at sa aming pong mga kahinaan. Samahan niyo po kami sa oras na ito sa aming pong pagbubulay-bulay ng iyong salita.
Ang panalangin po namin, O God, sa lahat po ng mga PCBC members, sa lahat po ng aming mga family na sila po'y maligtas. Pagpalain niyo po ang aming bansa. Ang prayer po namin, tulungan niyo po ang aming government to fight against the COVID-19. Nawa, O God, ang COVID-19 ay matapos na. Patnubayan niyo po kami sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at pwede na po kayo makakaupo. So, ngayong gabi po mga kapatid, para po sa ating announcement, ang ating pong church na-register na, na-reserve na pong pangalan. So, within this month po ay makukuha na po natin ang ating pong seat registration. Yan na lang po ang kulang para po magkaroon ng sariling kontador ang church. Amen? Pag-pray po natin ang ating pong mga estudyante na makapagtapos pag-aaral at God will provide sa kanilang pangailangan sa online. Ipag-pray po natin ang ating mga missionaries sa ibang bansa. Ang ating pong mission month na ito, buwan ng October, ang prayer natin na mag-increase ang ating pong support sa mission. At ipanalangin po natin ang mga missionaries sa Mindanao, Pastor Edgar Diaz sa New Isabela Baptist Church, Tacloban City. Pag-pray po natin sila na ang gawain nila ay lumago at marami pong maligtas. Pag-pray po natin ang ating pong Mother Church, ang CA Fundamental Baptist Church sa Pagkakaisa Street, CAAA Las Piñas. Pastor David Simon and his family and all the members of doon po sa Mother Church natin. Pag-pray po natin ang gawain po sa Busok, Bagumbayan, Sultan Kudarat, ang Faith Baptist Church. Pinangungunahan po ng Pastor doon, Pastor Timothy Ed Ismanya. And of course, sa Balingas sa Misamis Oriental, si Pastor Paterno Cubay, ipag-pray po natin siya. Ipag-pray po natin lahat po ng mga PCBC members sa Maynila, Sister Millen Manalastas, na ingatan sila ng Diyos. At saka si Preacher Jumar sa Lucena, Quezon. Pag-pray po natin Sister Joy Albao sa abroad. At saka si Rochelle Flores de Rosario. Pag-pray natin sila. Because God is the only solution sa lahat po nating protection. Amen? Kapag may problema tayo, walang ibang makakatulong sa atin kundi ang Panginoong Diyos. Pag-pray po natin ang mga kapastoran sa Visayas, sa Mindanao at sa Luzon. So, ngayong gabi po, good evening sa nandito. Amen? So, tayo po'y magsitayo lahat at tayo po'y umawit. Batiin din po natin ang mga nasa online. Si Ma'am Myra Ganyo Sagri, thank you for watching. Si Sister Inday Ursula Gimutia, thank you for watching with us. So, pagpalain po kayo ng Diyos. At saka si Rica Bartolome, thank you for watching. Okay po, awitin natin ang ating welcome song. Welcome, handa? Awit. Welcome to PCBC. It's the church where you belong. Welcome to PCBC, where every heart will sing a song. Our message is from God's word of Christ, the living way. PCBC, welcome you today. Kaming lahat
sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang araw na ito, ang Diyos ang may likha upang makilala ka at nang makapiling pa. Kaming lahat ay nagagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang araw na ito, ang Diyos ang may likha upang makilala ka at nang makapiling pa. Come and worship with us, worship at PCBC. Join your voices with us as we praise and sing. Jesus is Lord at PCBC. He is Savior, He is King. Jesus is Lord of everything. He is Savior, He is King. So welcome po sa PCBC prayer meeting for tonight. At saka purihin po ang ating Panginoong Hesus. Amen. Ating Diyos. Sa kabila po ng pandemic, sa kabila po ng maraming problema, pagsubok sa buhay, ay hindi po niya tayo pinababayaan. Kaya, don't lose hope. So we need to still have faith in God. So kahit po anong mga trials, we need to look unto Jesus. Okay po. Isang awit na lang po. At tayo po ay magminsay na po. Onward, Christian soldiers. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before, Christ the royal master leads against the foe. Forward into battle, see his banners glow. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before, at the sign of triumph, Cheetah's host that flee. On them Christian soldiers unto victory. Hell's foundations quiver at the shout of praise. Brothers, lift your voices louder and things raise. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before, like a mighty army, most the church of God. Brothers, we are pleading where the sins are trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before. Amen. Manatili po tayo nakatayo.
tayo. Buksan po natin ating mga Biblia sa Ephesians chapter 3, verse 13 up to 21. Ephesians chapter 3, verse 13 up to 21. Basahin ko po ang Word of God. Sundan lamang po ninyo ng inyong mga mata. Wherefore I desire that ye faint not at my tribulation for you, which is your glory. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. Verse 15, of whom the whole family in heaven and in earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man. Verse 17, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. Verse 18, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Verse 20, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Tayo po manalangin. Our most and heavenly Father, thank you so much for tonight. Please be with us. Give us wisdom and knowledge about the preaching of the Word of God for tonight. Please open our heart and mind to accept the Word of God and to keep it in our heart. I pray, O God, that you are going to bless all the members of PCBC and all our brothers and sisters in the Lord who are watching right now in online. Please be with us. Our prayer that you might be magnified in our Christian life. All these things we ask in Jesus' name. Amen. Thank you so much. You may be seated. Pwede na po kayo makakaupo. Ito, ngayong gabi po mga kapatid, ang ating pong topic, the church and the Bible. Ang simbahan at ang Biblia. Itong buwan na ito is Pastor's Month, National Appreciation sa lahat po ng mga pastor. Kaya po sa mga Christian, sa mga members, please don't forget to pray your pastor and don't forget to appreciate them because of the ministry which is entrusted by God to them. The church without the pastor is paralyzed. Kaya ang church is very important. Dapat ang church ay naniwala sa Biblia. Kaya po, ang simbahan ay manatili sa prinsipyo ng Biblia. Hindi po dapat ang church members, ang kanilang panindigan ay ang kanilang sariling principles o opinion. Let the Word of God dwell in every Christian. Yan po sinabi ni Apostle Paul, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. So mahalaga po ang Biblia sa loob po ng local church. Kung wala po ang Biblia, siguro mahihirapan na po ang mga Kristiyano sa mga pangyayaring ito. So malaki po ang tulong ng Biblia to comfort us because through the Bible, we will know kung saan na po tayo ngayon sa kapanahunan na ito.
Number one, what is the relationship between the church and the Bible? Ano po ba ang kaugnayan sa simbahan at ng Biblia? According to Ephesians chapter 3, verse 1 up to 6, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. So the church of Corinth is a Gentile church, including the Jewish Christian. Apostle Paul wrote to the Ephesian church, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you, what? So the grace of the dispensation was given by God to Apostle Paul. And the dispensation of the grace is starting from the cross until now. And if the dispensation of the grace will be end, the next program of God is the rapture of the church. And after the rapture of the church, the 7 years Great Tribulation period ang mangyayari po dito sa mundo. Kaya po mga kapatid, malapit na po ang Panginoon babalik. So sa mga hindi po nakakilala kay Kristo Jesus at hindi po nagbabasa ng Biblia, they are still ignorant about this pandemic, about sa mga pangyayari sa ating kapaligiran. Alam niyo po mga kapatid, ang sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo, huwag mag-impok ng kayamanan dito sa mundo, dito sa sanlibutan. Kasi po, mayroon pong tanga at magnanakaw at kinakalawang ang kayamanan. At ang kayamanan dito sa mundo ay gagamitin lamang po ni Antikristo. Kung hindi po ito gagamitin ng mga Kristiyano, ang kayamanan ay pinagkatiwala sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya po mga kapatid, kung tayo i-bless ng Panginoon sa financial, gamitin natin sa ministry. Gamitin natin sa tama. Huwag po nating gamitin sa walang kabuluhan ang kayamanan na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kaya tayo mga Kristiyano, we need to do God, the ministry of God, and we need to prioritize God. We need to prioritize the ministry. Ang sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo, si Jesucristo mismo nagsabi sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, letter A under number 1, unseparable ang Biblia at ang simbahan. Hindi pwedeng hiwalay. Dapat po ang lahat ng Kristiyano tuwing pumupunta sa simbahan, huwag kalimutan ang Biblia. Amen? Huwag nating iwan ang Biblia sa ating mga tahanan. So kailangan po ang Biblia dalhin natin. Marami pong Kristiyano ngayon, hindi na po nagdadala ng Biblia sa simbahan. Kailangan hindi natin hiwalay ang Biblia sa pulpito. Huwag natin hiwalay ang Biblia sa tahanan ng mga Kristiyano. Alam niyo po mga kapatid, the Bible will help the church or Christian to understand the knowledge of the man of God about God. Ephesians 3, verse 2. How that by revelation He made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words, whereby when ye read, tinan niyo po, when ye read, kung binabasa ninyo, maunawaan ninyo, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. Kung binabasa lang ng mga Christian ang Biblia, maunawaan nila ang karunungan patungkol sa tinago ng ating Panginoong Jesucristo. Malalaman po ng mga Kristiyano ang kanilang pananampalataya patungkol kay Jesucristo. Kaya kawawa ang mga Kristiyano
na tinatawag na Kristiyano na nagsasamba ngunit walang dalang Biblia at hindi nagdadala ng Biblia ay umaasa lamang po sila sa nangangaral. Iba po kapag ang bawat Kristiyano ay nagbabasa ng Biblia, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Kaya po, pag ang pastor nagsabi, ang mission ay mahalaga, ay hindi po manawaan ito ng mga Kristiyano kung hindi sila nagbabasa ng Biblia. Pero kung ang mga Kristiyano ay nagbabasa ng Biblia, masuportahan nila ang programa ng mission dahil po ang mission is not the program of a pastor, but it is the program of the Lord Jesus Christ in the church. Amen? Yan po sinabi sa Matthew 28:19-20, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Teaching them to observe, yan ang sinabi ng ating Panginoon. Ang Jeremiah 3:15, sabi dito, I will give you pastors according to mine heart, and shall feed you with knowledge and understanding. Kaya mapalad po ang mga church members na mayroon pong pastor sa loob ng church kahit may pandemic. According to Hosea 4:6, my people are destroyed because lack of knowledge. Kaya knowledge from the Word of God is very important in the life of every Christian. Ano pong sinabi sa Romans chapter 13? We must obey our government. Pag sinabi po ng government, mag-face mask, mag-face shield, susunod tayo. Because government is ordained by God. Kaya po, kahit po sinabi ng WHO, wala nang lockdown, pwede nang lumabas, we need to be careful, delikado. Amen? Huwag tayong magkumpiyansya. Because ang plano po nila is bawasan ang population. Kaya po mga kapatid, we need to apply the knowledge from the Word of God. Verse 5, mystery was hidden to the Israelites. Itong mystery na ito is about the dispensation of grace, about the Lord Jesus Christ. Kaya po ang mga Hudyo, hindi po nila tinanggap si Jesucristo nung si Jesus Christ ay dumating. Ang sinabi po sa John 1 verse 11, He came into His own, and His own received Him not. So number 2, the Bible will tell the truth to the church, to the Christian, about the benefits through the gospel of Jesus Christ. Ang sabi po sa verse 6, Ephesians chapter 3, verse 6, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of His promise in Christ by the gospel. Meaning, the Bible will tell the truth to the church, to the Christian, about the benefits. Anong benefits? Alam niyo po, tayo po ay tagapagmana. Tayo mga Gentile na mga Pilipino na nakakilala kay Jesus Christ, tayo din po ay tagapagmana. At ganun din sa isang katawan. At tayo po ay partakers of His promise in Christ by the gospel. Yan po ang benefits na makukuha natin ng mga Pilipino Gentile Christian na maniniwala kay Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Tayo po ay fellow heirs and partakers. What are the benefits of the Christian as church by the gospel? Fellow heirs. Pangalawa, partakers of Christ's promise. Ano bang promise ni Christ? Eternal life. If you believe the Lord Jesus Christ, you have eternal life. And then if you have eternal life, you have peace. Mayroon kang peace sa iyong puso. Kahit maraming problema, kahit maraming trials, but you have still peace in your heart. And then number 3, hope. Yan po ang Ephesians chapter 1, verse 12. You have hope. Mayroon kang pag-asa. Hindi katulad po ng iba na wala kang pag-asa. Ang sabi po dito sa Biblia, Ephesians chapter 2,
Verse verse 14. For He is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. Mga kapatid, mayroon tayong peace, mayroon tayong kapayapaan, and mayroon tayong pag-asa na kay Jesucristo. Verse 12, that at the time you were without Christ. Dati wala tayong Panginoon. Being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope. Wala tayong pag-asa. And without God in the world. Wala tayong Diyos. Noong nakilala na natin si Jesucristo, mayroon na tayong pag-asa. Amen? Kaya po mga kapatid, may pag-asa tayo. Marami pong mga tao ngayon, walang pag-asa. Kasi po, hindi po sila naniniwala kay Jesucristo. Hindi din po sila naniniwala sa Biblia, na ang Biblia ay salita ng Diyos. Marami pong mga tao ngayon hindi naniniwala na wala silang alam patungkol po sa second coming. Hindi din po nila alam na darating ang panahon, kukontrolin ni Antikristo ang buong sanlibutan. Ang akala po ng mga tao, ang mundo ay manatili forever and ever. But no, inihanda po ito sa apoy. At papalitan ng Diyos ng bagong langit at bagong lupa. Bakit po sunugin ng Diyos ang lumang langit at ang lumang lupa? Kasi po, sa langit nagsimula, nagrebelde si Satanas, si Lucifer. Kaya susunugin ang first heaven, ang heaven at ang old heaven and the old earth. Papalitan ng new heaven and new earth. Kaya po mga kapatid, number 2 na po. The Bible, the church and the Bible is inseparable. Mga kapatid, hindi pwedeng ihiwalay ang Biblia. Kanina, ano ang kaugnayan ng simbahan at ang Biblia? Pangalawa, the church and the Bible is inseparable. Ephesians 3, verse 7. Sabi po dito sa Ephesians chapter 3, verse 7, whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God, given unto me by the effectual working of His power. Verse 8, unto me, who am less than the less of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Verse 9, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ, to the intent that now unto the principalities and powers and heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. Dapat malaman ng simbahan ang manifold wisdom of God. So, through the Bible, makikita natin at ang ating pakikipagkaisa sa tinago mula sa beginning ng mundo na nakatago sa Diyos, na siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Verse 10, at ito ang kanyang sadya na ngayon ay the principalities and powers and heavenly places might be known. Dapat maipaalam ang mga pangunahing at ang kapangyarihan sa langit ng mga lugar ay maipapakilala sa simbahan the manifold wisdom of God. Kaya pag mayroon kang Panginoon, mayroon kang wisdom. What is wisdom? Wisdom is the application of knowledge. Ano yung knowledge? Kung nakilala mo si Jesucristo na tagapagligtas, dapat tanggapin mo siya ng iyong Panginoon at tagapagligtas. Kilalanin natin siya at siya lamang ang ating kilalanin na ating tagapagligtas at ang ating Diyos na si Jesucristo. So, Christ revealed the mystery of the
dispensation of grace to Paul. Talagang inireveal niya ito. Ipinakita niya ang dispensation of grace sa kay Apostle Paul. Kaya, ang Apostle to the Gentiles ay nag-iisa lang, si Apostol Pablo. Amen? Siya lang. Kaya pasalamat po tayo, mayroong Apostle na Gentile, Apostle to the Gentile. Si Pedro, Apostle to the Jewish people. Kaya, pasalamat po tayo, may tinawag na isang abogado na nagiging apostle. Ang pinakahuling apostle ay si Apostol Pablo. Kaya ang apostle, 12 lang talaga. Kung basahin natin sa Revelation, 12 apostles lang. Kaya si Matias, pinili ni Pedro yun. Hindi sa kabilang sa 12 apostles. Ang tunay na pumalit kay Judas ay walang iba kundi si Apostle Paul. Amen? Kaya ang apostolis, 12 lang. Hindi pwede na bawat bayan may 12 apostles. Hindi po. 12 lang talaga. So, number 2, the church is the pillar and ground of the truth. Tandaan natin to. Ang Supreme Court may corruption na. At sa ibang klaseng court of appeal, pwedeng mabayaran. Pero ang church ay nanatiling the Supreme Court, the pillar and ground of the truth, haligi at sandigan ng katotohanan because of the Bible. Amen? Because of the Bible. Kaya dapat hindi ang opinion ng church members ang masusunod sa loob ng simbahan. Kung hindi, ang Biblia na i-implement ng pastor. Ito ang dapat nating paniwalaan. Hindi ang opinion, hindi ang mayamang membro, hindi ang matalinong membro, kung hindi ang Biblia. The church is the pillar and ground of the truth, mga kapatid. Dapat ang mga Kristiyano ay ang katawan ni Kristo, dapat sila ang haligi at sandigan ng sanlibutan. Ang pag-asa talaga ng pandemic na ito, walang iba kundi ang mga Kristiyano. Because the Christian is the soul and the light. The light and the soul. Ibig sabihin, ang pag-asa lang talaga ng sanglibutan, walang iba, kundi ang Kristiyano. Dapat tayong mga Kristiyano manindigan sa katotohanan. Amen? Dapat tayo ang salamin, hindi ang artista, kung hindi ang mga mananampalataya. Kaya dapat ang mga Kristiyano, huwag nating i-compromise ang ating pananampalataya at ang ating practice, ang ating paniniwala, because the church is the pillar and ground of the truth. Saan makikita? 1 Timothy 3:15. Tingnan po natin, 1 Timothy chapter 3 verse 15. Basahin po natin dito sa 1 Timothy. Ito po ang sinabi po ni Apostol Pablo kay Pastor Yang Timothy. Ito pong sinabi niya, "But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth." Kaya, ang pillar and ground of the truth is the church, the house of the living God. And then, 1 Timothy chapter 2 Timothy chapter 4, basahin po natin dito, verse 2. Preach the word, be instant in season. Alam niyo po, out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they have to themselves teachers having itching ears. Kaya ang simbahan dapat ipinapangaral ang salita ng Diyos sa kapanahunan at hindi sa kapanahunan, reprove, rebuke. Dapat ipatunayan at sawayin at payuan ng mayroong kasamang mahabang pasensya
at ang katuruan. Dahil darating ang panahon, hindi na nila kayang pakinggan ang mabuting pangangaral. Kaya po mga kapatid, dapat po pahalagahan natin ang Biblia. Huwag po nating hiwalay ang Biblia. Let the Bible will tell us who we are. And let the Bible will preach to us about the Lord Jesus Christ, about our Christian life. Number 3, how the church and the Bible know its purpose on earth. How the church and the Bible knows its purpose on earth. Paano daw po ang iglesia at ang simbahan malalaman ang kanilang layunin sa lupang ito? Ephesians 3:11-21. The purpose of the church in Christ our Lord is eternal. Alam niyo po na ang purpose ng ating Panginoon ay eternal? Amen? Hindi po temporal, kung hindi po eternal. Kung basahin niyo po ang verse 11. Ephesians chapter 3 verse 11. According to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. Alam niyo po ba, eternal ang layunin ng Panginoon sa kanyang iglesia? Ibig sabihin po mga kapatid, ang kaligtasan is eternal, ang covenant is eternal, at ang ating enjoyment sa piling ng Diyos is eternal. Kaya, ang buhay sa mundo, temporary. Ang pinakalayuning purpose talaga ng Panginoon ay eternal sa buhay ng bawat mananampalataya. Pangalawa, through the Bible, the Christians have boldness and access with confidence by the faith of Him. Mayroon po tayong tinatawag na lakas ng loob na tayo po ay makadiretso sa Panginoon sa pamagitan po ng prayer. Hindi na po kailangan natin iasa lahat sa pastor. Lahat, kapag may kunting problema, pastor, ipag-pray mo ako. Alam niyo po mga kapatid, bawat isang mananampalataya ay mayroon na pong privilege and access na lumapit sa Diyos. Amen? So, ibig pong sabihin, huwag na po natin iasa sa pastor ang lahat. Dapat po, mayroon tayong lakas ng loob na lumapit sa Diyos upang makikipag-access sa Diyos. Ang kailangan na po natin dito ay ang pananampalataya na pakinggan ng Diyos ang ating panalangin. Bago tayo manalangin, humingi tayo ng tawad sa Diyos kung tayo po ay nagkasala. Yan lang po. Kasi ang pastor at ang membro, parehas ng tao. Sila yan, tao din. Ang kailangan po dito, pananampalataya. Kapag nagpipray ka, huwag kang magduda. Sagutin kayo ng Diyos sa panalangin ko. Baka hindi naman. Wala na yun. May doubt na eh. Pag may doubt na, wala na. So, kailangan po, pag nagpray ka, taimtim, buong puso, buong kaluluwa, buong pananampalataya. Amen? Prayer can move mountain. Ibig sabihin, hindi po yan literal. Ibig sabihin, ang panalangin mo ay matutupad sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon. Alam niyo po ang pangako naman ni Jesucristo sa John 14:14, if ye shall ask anything in my name, I will do it. Kapag humingi ka na ng lahat ng bagay sa pangalan ni Jesus, ipagkaloob niya. Ang problema hindi po pangalan ni Jesus ang ating pinagpipray. Kung kaninong pangalan, ano? So dapat po sa pangalan ni Jesus lang. At ito po yung aking dalangin, sa pangalan po ni Jesucristo na bugtong na anak ng Diyos. Amen. Yun lang. Hayaan mo ng Panginoon. Basta pag may kasalanan ka, humingi ka ng tawad mo na. Yan po yung sinabi sa Psalm 66 verse 18. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kapag mayroong kasalanan sa puso ko, hindi pakinggan ng Diyos. Kaya kailangan talaga pananampalataya sa Diyos. Number 3, to give glory in the church by Christ Jesus. Alam niyo po mga kapatid, ang makapagbibigay lamang ay ang Kristiyano
ay magbibigay ng glory sa Panginoon. Lahat nating ginagawa, wag nating hingiin ang glory sa pastor, wag nating hingiin ang glory sa kapwa natin mananampalataya. Lahat nating ginagawa sa ministry ay ang glory ibalik natin sa Diyos. Amen? Example, umawit ka, ang ganda ng boses mo. Maraming nag-appreciate, ay ganda ng boses mo. Anong sasabihin mo? Dapat ibalik mo ang glory sa Diyos. Sabihin mo, purihin po ang Diyos. Amen? Example, tumulong ka sa gawain ng Diyos. Maraming salamat po kapatid sa suporta mo sa ministry. Dapat ibalik mo ang glory sa Diyos. Amen? Hindi yung may mga mayaman nagdo-donate, pag hindi ma-appreciate, nagtatampo. Huwag ka na mag-donate. Dapat ibalik mo ang glory sa Diyos. I-acknowledge ka man ng pastor o hindi, basta tumulong ka at nagbigay ka para sa ministry, huwag ka na magpaabot ng appreciation mula sa tao. Hayaan mo na, ibalik mo na sa Diyos ang glory. Amen po? Hindi na pag hindi ka lang na-acknowledge, tatampo ka. Lilipat ka naman ibang simbahan, hindi ka lalago pag ganyan ka. 5 years, 10 years ka na sa ministry, sa paglilingkod, big in Christ ka pa rin. Bakit hindi ka lumalago? Kasi hindi nagbabasa ng Biblia, hindi nanalangin, hindi matapat sa pagsamba. Magsamba lang kapag may occasion, magsamba lang kapag kung ano yung mga programa sa church, hindi nagsasamba linggo-linggo. At hindi nagbabasa ng Biblia. Kaya maraming mga ganun. So dapat po, to win souls for Christ. Pag may na-win kang kaluluwa, magpasalamat ka, ibalik mo ang glory sa Diyos. Hindi na, ang galing ko, ang talino ko. Dapat po, pag may nadala tayong kaluluwa sa Diyos, huwag tayo magmamayabang sa ating mga kapatiran. Dapat po, ibalik mo ang glory sa Diyos. Lord, salamat po. Ginamit lamang po akong instrumento. Pero ibabalik ang glory sa Diyos. Example, marami kang naakay ng kaluluwa. Nagpastor na, nagmissionary na, nagprofessionals na, tapos ibalik mong glory sa iyo. Hindi pwede. Pag tayo sumamba sa Diyos, hindi po tayo ang object ng glorification, ng papuri, kundi ang Panginoon. Amen? And then number 2, to be faithful in all Christian areas of life. Unang Pedro, chapter 1, verse 16. Dapat maging tapat tayo sa lahat ng areas ng ating buhay bilang mananampalataya. Maging tapat tayo sa pagsamba, maging tapat tayo sa ikapo, maging tapat tayo sa first fruit, maging tapat tayo sa misyon, maging tapat tayo sa pag-involve sa gawain ng Diyos. May makakita man o wala, gawin natin ang ating katungkulan. Mayroon po tayong responsibilidad at mayroon pananagutan sa doon sa judgment seat of Christ. After the rapture, worship service in heaven. Pagkatapos ng worship service in heaven, mayroon tayong tinatawag na judgment seat of Christ. Doon po sa judgment seat of Christ, doon po susukatin at titimbangin ang ating mga ginawa. Masusunog man o hindi masusunog. Kaya po mga kapatid, ano po pakinabang ng ating pagpapala kung hindi natin gagamitin sa gawain ng Panginoon? Wala po. Pagdating sa langit, pag naumusok, sunog, mapapahiya ka lang sa harapan ng Diyos. Ang sabi po sa Biblia, for we must shall give an account before God. Akala po natin, wala tayong pananagutan sa Diyos. Meron. Kung paano po tayo magtrato ng ating kapatiran sa Panginoon, kung paano tayo magtrato ng ating pastor, kung paano po tayo magtrato ng ating mga kapwa mananampalataya. Kaya, unang Pedro, chapter 1, verse 16. Tingnan po natin. Unang Pedro, chapter 1, verse 16. Because it is written, be ye holy, for I am holy. Sabi ni Pedro, at ito'y nasusulat na, magpakabanal kayo, dahil ako'y banal. Alam niyo po sino nagsabi nito? Si Jesucristo. Verse 17. For if ye call on the Father, who without respect of persons, judgeth according to every man's work, past the time of your sojourning here in fear. Mga kapatid, kailangan natin maging matapat sa buong areas ng ating buhay. Hindi po natin alam kung kailan tayo mamamatay.
Mamamatay lang tayo kapag tapos na ang ating misyon. Kaya, pag natapos na ang misyon natin, kahit pag nagkasakit ka, kahit anong gamot mo, pag natapos na ang mission mo, hindi mo na mapigilan yan. Pero dapat, i-claim natin yung sinabi ni Apostle Paul na, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Amen? Kaya ako, hindi ko rin alam po kailan ako mamamatay. Pero pag namatay ako, sigurado ang sinabi ni Apostle Paul sa Philippians 1:21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Kaya pag namatay tayo na sa gawain ng Panginoon, ginansya. Ginansya! Bakit po? Namatay ka na naglilingkod sa Panginoon. Ang mahirap na matay ka na wala ka na panahon magbasa ng Biblia, wala kang panahon magsamba, hindi ka na pumupunta sa simbahan. Madalang ka na pumupunta. Yan po ay malaking pananagutan sa judgment seat of Christ. Wala pa tayong magagawa niyan. Kaya be careful. Kaya po mga kapatid, nawa, ngayong gabi, ating pong pahalagahan itong mensahe na ito, the church and the Bible. Ang simbahan at ang Biblia. Napaka-importante ito sa ating buhay. Kung wala ang Biblia, hindi natin alam na ang isang kaluluwa ay mahalaga. Ang kanyang halaga ay ang buong mundo. Sabi po sa Mark 8:36, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lost his own soul? Ito pa, ang prayer time, prayer meeting, mahalaga din. Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Mahalaga ang prayer meeting. Amen, Brad? Mahalaga po. Pastor, pagod ko ako eh. Kahit pagod ka, kailangan mag-attend ka sa prayer meeting. Kahit marami kang ginagawa, i-prioritize natin ang Panginoon. Amen? So, mahalaga po ang Biblia. Dito din po nakasulat, kapag ibinalik mo sa Diyos ang ikapo, i-bless ka ng Panginoon. Amen? Amen. Pag nagbigay ka ng first fruit, i-bless ka rin ng Diyos. Pag nagsuporta ka sa misyon, lalong-lalo na, dudoble ang pagpapala mo. Because we are the product of mission. Kung walang mission na program, wala pong simbahan sa San Miguel, Bulacan. Wala pong Pastor Nilo at wala po tayo dito ngayon. Kaya ang mission po, mahalaga. Kaya huwag natin kaligtaan, huwag natin kalimutan ang ating faith promise, mission giving. Kung minsan, ang luho ng Kristiyano, inuuna ang cellphone, napakamahal. Magkano ang cellphone? Oppo A12, latest, 7,000. Ang kanyang offering sa mission, 20 pesos. Amen? Pag bumili ng sasakyan, Fortuner, 1.7 million. Pero ang kanyang giving, 100 pesos. Kita niyo po? Pag nagbigay ng mga damit, sikunhan. Pero ang binibili na mga luho, mga kwintas na gold, mga singsing, mamahalin. Amen? Amen. Naku po. Kaya kailangan, mag-isip-isip na tayo ang kalagahan ng Biblia. Pag nagbigay ka, the best. Tingnan mo si Cain at saka si Abel. Ang kay Abel, lahat ng firstling, lahat ng unang anak. Ibig sabihin, kung sa sweldo pa, first salary. Kasi unang anak eh. Amen? Unang bunga. Yun ang ibig sabihin ng principles of first fruit. Unang salary. Unang income. Unang harvest. Maraming hindi nakaintindi dyan. Pag nanganak ang baboy, ang ibigay, dapat sa Diyos, yung panganay. Amen? The best. Pero ang nangyari, yung pinakapayat, yun pa ibibigay. So, hindi po maganda. Hindi po matutuwa ang Diyos. If you want to be blessed by God, kaya mahalaga ang Biblia.
Ang Biblia nagsasabi, unahin natin ang Diyos. At pag nagbigay tayo, dapat nasa puso, hindi yung napilitan lang. Dapat ang pagmamahal sa gawain ng Diyos, dito natin mapapasa sa Biblia ang kahalagahan ng lahat-lahat. Tayo po magsitayo lahat, at tayo po manalangin. Ipikit natin ang ating mga mata, ipo natin ang ating mga ulo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong salita sa gabi ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Tulungan niyo po ang mga mananampalataya na pahalagahan ng Biblia at ang simbahan. Panginoong Diyos, tulungan niyo po ang lahat po ng mga sumusubaybay sa online na sila din po ay lumago sa pananampalataya at maging tapat sa paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po sa gabing ito, Banal na Espiritu, sa pagbigay mo ng wisdom sa iyong lingkod. Dalangin ko po, binabalik po namin sa inyo ang kapurihan at ang pasasalamat. Ang prayer ko po, lahat ng Kristiyano ay hindi mawala ang pananampalataya. Dapat namin unahin ang inyong gawain, ang iyong ministry, especially sa mission. Marami pong mga missionaries abroad, ng mga pastor, because of this pandemic, affected ang kanilang mission. At ang mga missionaries sa Visayas at Mindanao, tulungan niyo po ang mga membro, suportahan ang gawain ng simbahan. Dahil ang simbahan, kayo po ang nagtatag o nagtayo. At ipinagkatiwala lamang po ninyo ito sa mga kapastoral na inyong pong tinawag. Panginoong Diyos, binabalik po namin sa inyo ang papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. And amen. Pwede na po kayo makakapo at saka para po sa ating mga prayer requests. So, Mika Gabriel, thank you po for watching us, Ma'am Mika. So we need to pray sa ating pong church members. Pag-pray po natin ang mga membro na sila po ay ingatan ng Diyos mula sa COVID-19. Ipag-pray din po natin ang ating pang araw-araw na pangangailangan, lalong-lalo na po sa estudyante, mga young people, mga teacher. Ipag-pray po natin ang protection ng Diyos. At saka ipag-pray din po natin ang mga magulang, ang mga members na Christian, na bigyan sila ng Diyos ng protection, wisdom, para igabayan ang mga anak sa module. Ipag-pray din po natin ang ating mga missionaries sa ibang bansa. Si Pastor Jojo Jorolan ng Cambodia, Vietnam, Borga. Pastor and Mrs. Juniper Cabanilla ng Cambodia. Pastor and Mrs. Michael Pavillaran ng Thailand. And of course, isama na rin natin sa prayer si Pastor Emmanuel Sinoy and his family. If God will allow us to go to Thailand, invited po ako doon. Pwede ka lang isama ang aking asawa at mga anak. Kaya ipag-pray niyo po mga anak, na makapunta tayo sa Thailand, mayroon na tayong tulugan doon. Amen? Sa Cambodia, ganun din. At saka sa Vietnam. Pag-pray natin yan, na pag matapos ng pandemic, alam mo, maganda yung makita natin yung gawain ng mga missionaries doon sa ibang bansa. Amen? Amen, Brad? Amen. Amen. Magsuporta tayo. Lakyan natin ang support sa misyon. Kasi po, pag maraming kaluluwang maligtas, kasama ka doon sa reward. I-bless ka ng Panginoon. Ano mong pera mo? Gamitin mo sa walang kabuluhan. Inom ng iced tea. Inom ng milk tea. Oh, okay din po yan. Pero mas maganda yung uunahin natin ng mission. Amen? Ipag-pray din po natin si Pastor Edgar M. Diaz. Kasi dialysis na sa ngayon mula ng November. So ngayon November, 1 year na siya. Siya po yung pastor na ginamit ng Diyos na ako po ay na-mentor
sa church management, sa mission, at saka sa first fruit, andun sa authority, sa giving. Pagpulong natin si Pastor Edgar Diaz, makatapos ang kanyang panganay sa pag-aaral, sa ano yun? Aircraft mechanics, pag-pray natin makatapos at magiging piloto ng eroplano. Amen? At least may pilotong anak ng pastor. So, ipag-pray din po ninyo ang aking mga anak makatapos sa pag-aaral sa Puliyo. At saka si Ma'am Gina, my wife, ipag-pray nyo ang kanyang health at ang kanyang pagtuturo. Dahil sa grade 1, napakahirap yung modular pag grade 1 ka. So, paano mo maturuan magbasa yung mga kabataan? So, sa modular, hindi na ituro kung paano i-pronounce. Hindi. Kaya pag-pray natin si Ma'am Gina Flores. Ipag-pray din po natin ang ating mga missionaries pa. Si Pastor Raimundo Sacal, Argentina, na ingatan sila ng Diyos doon. Amen? Andin po, ipag-pray din po ninyo yung ating enlargement of the church lot. House and lot para sa pastoral house. Amen? Tapos ng simbahan. Kaya nagpipray na po ako, magkaroon ako ng sariling bahay at sasakyan. So, unahin namin yung bahay pagkatapos sasakyan. Pag-pray natin yung Fortuner. Amen? Pag humingi ka sa Diyos, libre naman. Wala namang bayad eh. Bakit hindi ka hingi ng top in the of the line? So, pag-pray natin sa Diyos. Bigay ka ng Panginoon simbahan nga halagang 2 million plus na ito. Kaya, ibibigay ng Panginoon yung Fortuner. 1.7 million na yan. Pero bahay mo na at lupa. Amen? Salamat. Pag-pray po kami. Kasi inuna na namin ni Ma'am Gina yung simbahan. Pangalawa po ay bahay at lupa. Pangatlo, sasakyan. Isabay na natin yan. Ipag-pray din po natin ang kaligtasan ng ating mga kapitbahay. Amen po? Mga mahal sa buhay, ipag-pray natin ang kanilang kaligtasan at saka yung protection. The intervention of God is amazing. God will protect all Christians na nanampalataya sa Diyos. Okay po. Analjack, prayer request. Pakilakasan mo na para marinig ka. Makasama sa top. Amen. Makasama sa top. Financial. Protection. Okay. Hanin siya. Ano yan? Wisdom, good health, financial. Helen, smile. Sa pang-araw-araw, wisdom, sa mga pagtapos na pagdaan. Amen. Brother Alvin. Pakilakasan mo, Brad. Sige po, pray po pa pagalingan, good health, tsaka sa pamilya ko. Tsaka po, sa inyo po, maging good health dito lang. Salamat, Brad. Amen. Ma'am, okay na? Wala na? Ma'am Gina? Financial. Good health. Yan lang. Okay? Sa akin, wisdom. Wisdom sa pagpastor, wisdom sa pag-teacher, wisdom sa bilang ama, at wisdom sa pagpangaral ng Word of God. Wisdom sa pag-manage sa family at ministry. So, number 2, good health. Yung kalusugan. Number 3, long life. And number 4, boldness to preach the Word of God. And then number 5, daily provision and daily protection of my family. Number 6, house and lot. Number 7, 4 wheels. Number 8, ipag-pray natin ang lahat ng mga church members. Amen? Number 9, kaya pinasunod ko na mga missionaries. And number 10, ang ating frontliners.
Huwag natin kalimutan ng mga frontliners, ipag-pray natin ang ating mahal na Pangulo at ang mga government officials from the national down to the local. Kailangan natin ng prayer. So ang gagawin po natin, tayo po'y magsitayong lahat habang nagtutugtog ang music, tayo po'y manalangin. Lahat po tayo sabay-sabay mag-pray. Amen? At saka ako lang po yung loud prayer. Okay? Tayo po ay mag-pray. O Diyos na makapangyarihan Ama, ngayong gabi kami po ay lumalapit sa inyong presensya. Maraming salamat po sa iyong salita na patuloy na nagpapalala sa amin, nagpapalakas ng aming pananampalataya. Sa kabila ng pandemic ay hindi po kami mawala ng pag-asa. Ang sabi niyo po, O God, kapag kami po'y humingi ng lahat ng mga bagay sa pangalan ni Jesus, ay inyong ipagkaloob. Panginoong Diyos, sa gabing ito, ang prayer po namin sa kay Narjak, makasama sa SATAP, bigyan mo siya ng good health, makatapos sa pag-aaral at saka protection. Ganon din po kay Honey Nisha. Financial, wisdom, makatapos sa pag-aaral, makasama sa TAP, at saka good health. Si Helen Smile, ang kanyang prayer request, makatapos sa pag-aaral, protection, wisdom, good health. Si Brother Alvin, tulungan niyo po ang kanyang magulang na maglingkod sa inyo, maligtas, good health, protection, wisdom, and protection daw po ng aking family at ng mga kapastoran. Yan po ang kanyang prayer request. Kay Ma'am Gina, financial, good health, and wisdom, protection. Panginoong Diyos, ang prayer request ng church members, katapatan sa paglilingkod sa inyo. Ingatan niyo po lahat po ng mga PCBC members, lahat po ng mga missionaries sa iba't ibang bansa, Pastor and Mrs. Jojo Jorlan, Cambodia, Vietnam border. Patuloy po silang ingatan doon, tulungan. Kayo pong patuloy na mag-tus-tus ng kanilang financial support, protection from COVID-19. Nawa maraming maligtas sa mga Cambodian and Vietnamese people. Ganoon din po sa Thailand, ang mga Thailander. Dalangin po namin ang kanilang kaligtasan. Tulungan niyo po si Pastor and Mrs. Michael Pabilyaran and Pastor and Mrs. Emmanuel Sinoy sa Thailand. Ganon din po, Panginoong Diyos, si Pastor and Mrs. Jennifer Cabanilla ng Cambodia. Patuloy mo po silang gamitin at bigyan ng kanilang pangaraw-araw na pagkain, financial protection at saka wisdom. Panginoong Diyos, dalangin din po namin ang aming mga frontliners from the national down to the local, ang mga government officials, especially sa mga DepEd teachers, both public and private, at ang mga estudyante. Proteksyonan niyo po at pagpalain ng online blended education. Panginoong Diyos, bigyan mo rin po ng karagdagang lupa ang church, enlargement of the land, house and lot, para sa amin at 4 wheels na Fortuner. Dalangin din po namin, O God, ang kaligtasan ng aming mga kapitbahay. Ganon din po, Panginoong Diyos, ang mga misionaries sa Mindanao, Pastor Edgar Diaz, Pastor Paterno Cobay, Pastor Timothy Ed Ismanya, lahat po ng mga kapastoran sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon, at sa ibang bansa. Pagpalain niyo po ang lahat po ng mga Kristiyano. Tulungan mo rin po, Panginoong Diyos, ang bansang Israel, ang bansang Amerika, na patuloy na maglilingkod sa inyo at sumampalataya. Ingatan niyo po ang aming minamahal na Pangulo doon, si President Donald Trump, na Christian President,
para Panginoong Diyos sa mga American Christian na patuloy na magsuporta sa mga missions hindi lamang sa Pilipinas, sa iba't ibang bansa. Panalangin niyo po namin o Diyos. Tulungan niyo po ang mga kapatiran namin sa abroad. Sister Joy Albao, ingatan niyo po siya. Palutin niyo po siya ng iyong mga dugo. Ilayo niyo po siya sa kapamakan. Ganon din po si Rachel Covington sa Massachusetts, USA. Huwag niyo po siyang pababayaan. I-bless mo po siya at ilayo sa kapamakan. Dalangin din po namin ang mga kapatiran namin sa Canada, Pastor Romeo Flores de Dios. Tulungan niyo po siya, gamitin niyo po siya doon na maging tapat sa paglilingkod sa inyo at magsuporta sa mga gawain dito po sa Pilipinas. Dalangin din po namin si Japet sa Singapore. Tulungan niyo po siya na magpatuloy siya sa paglilingkod, magpagamit sa inyo. Dalangin din po namin o Diyos ang mga Kristiyano sa Mindanao, sa Visayas at sa Luzon. Ang aming mga kapitbahay, ang kaligtasan nila, ang aming prayer na sila po'y magiging membro ng PCBC. Panginoong Diyos, ingatan niyo po lahat ng mga kaguruan, both public and private. Tulungan niyo po, bigyan mo ng wisdom. Ganoon niyo po ang mga magulang ng mga estudyante at ang mga estudyante na matuto kahit po blended, modular. Tulungan niyo po ang aming bansa, ang aming budget para pa sa 2021. Tulungan niyo po ang bagong House of Representative Velasco. Tulungan niyo po ang aming Pangulong Presidente Rodrigo Roa Duterte and his family and gabinete. Tulungan niyo po ang lahat po ng mga politicians na sila po'y maligtas, makakilala sa inyo. Mga kapulisan, mga military, at mga barangay officials, mga barangay tanod, lahat po ng mga Pilipino ng mga mamayan. Ang panalangin po ni Apostol Pablo ay maligtas ang lahat ng mga Israel. Ang panalangin din po ng PCBC, lahat po ng mga Pilipino ay makakilala ng lubusan sa kay Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Holy Spirit, salamat sa pagbigay mo sa amin ng wisdom. Sinamahan niyo po kami. Salamat sa iyong salita. Salamat po sa Word of God. Dalangin ko rin po lahat po ng mga kapatiran sa online. Kung ano naman ang mga prayer request nila, i-bless mo rin po si Ma'am Mika Villacorta. At ganoon din po ang Sister Inday Ursula ng Las Piñas. At ganoon din po ang mga sumusubaybay sa lahat po ng mga kapatiran sa online. Ingatan mo rin po si Mirin Manalastas at pagpalain na magkaroon ng internet connection sa paliwasan para work from home. At ganoon po si Sister Rio, pagbabayan mo rin po at tulungan. Si Sister Miriam de la Cruz, bigyan mo ng wisdom sa mga tutorial para sa kanilang finances at protection. Tulungan mo rin po ang aming nag-volunteer, si Sister Chris Ann Subito. Nawa sila po'y patuloy na maglilingkod sa inyo. Lahat po ng mga membro ng PCBC, ingatan niyo po at pagbabayan. Bigyan niyo po kami ng protection kahit po sa aming pagtulog. Ang lahat po ng aming prayer request. Naniwala kami na ito po inyong pakinggan at aming kiniklaim ang inyong kasagutan. Bigyan niyo po kami ng house and lot, bigyan niyo po kami ng sasakyan at karagdagang lupa ng simbahan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Amen. Para po sa ating tithes and offering, tayo po'y manalangin para po sa ating kaloob. O Diyos na mapagpalang Ama, maraming salamat po sa pribileyo na ito na panahon at oras na maibalik po ang ikapo at ang iba't ibang bahagi ng kaloob. Salamat sa pagpapala mo sa finances, sa good health, at sa protection, at sa wisdom. Basbasan niyo po yung mga anak magkaroon ng mga business at magkaroon ng hanap buhay at trabaho. Panginoong Diyos, pagpalain niyo po ang lahat ng mga mananampalataya na magbigay.
at ang hindi makapagbigay, tulungan niyo po at i-provide ang pangailangan nila para sila din po ay makapagbigay. Basbasan niyo po ang kaloob. Ito po'y magamit sa ministry para sa inyong kapurihan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. Ito po. Social distancing po pang magbigay ha. Amen. Ma'am Vici Arota, thank you for watching. Pag-pray namin kayo mamaya sa closing prayer. Ma'am Mika Gabriel Villacorta, thank you. Christina Lillard, thank you for watching. Para po sa ating closing prayer, awitin natin yung May the Lord find us watching. Amen? May the Lord find us faithful. God has not given us the spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, will not be unfeeling kind. Oh, be not ashamed of His way. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held down. May the Lord find us faithful. Every deed though we live, though we die. No man that seeketh after things of this life is a soldier who passes darkness. Be faithful, be working, be running, be serving, be churching His word for His best. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. Living or dying, may honor be thine. From this great life you love and forgive. A life that is on fire, beyond we are hearts desire. Be faithful from now to the grave. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, every hour, every minute.
prayer. Ipikit po natin ang ating mga mata. Iko po natin ang ating mga ulo. Panginoong Diyos, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa pagdinig niyo po sa aming mga panalangin. Dalangin po namin, O Diyos, na ang lahat po naming panalangin ay inyong pong tugunin ayon po sa inyong kalooban. Isinasama din po namin sa panalangin sa gabing ito si Sister Cristina and si Sister Vici Aruta. Tulungan niyo po siya sa kanyang mga anak at sa kanyang trabaho. Huwag niyo po silang pababayaan. Dalangin po namin si Sister Mika Villacorta. Pagpalain mo rin po ang kanyang family, ang kanyang husband, ang kanyang anak, at ang kanyang trabaho. Panginoong Diyos, sa aming pagtulog, bantayan niyo po kami. Pagpalain niyo po ang aming mga trabaho bukas at ang pag-aaral ng mga young people, mga estudyante. Lahat po ng mga trabaho ng mga Kristiyano ay pagpalain niyo po. Dalangin po namin ang kaligtasan ng mga kapitbahay namin, kaligtasan po ng mga pamilya ng bawat mga kapatiran. Sa muli, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo. Binabalik po namin sa inyo ang kapurian at ang pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Lahat magsabi na Amen. Magandang gabi po at maraming salamat po sa ating lahat. Thank you so much, Ma'am Vici Aruta, Ma'am Mika Gabriel Villacorta. Thank you, Cristina Lilet Lacanila. Thank you for watching with us. Sa lahat po ng mga kapatiran na sumusubaybay, good night po sa ating lahat. God bless po.